Mga ka-Freshers, meron na naman akong share sa inyo. Sa simpleng sangkap na ito, makakagawa na tayo ng creamy alaking dish. Kung paano, sundan nyo ako sa video ito. Tara, magsimula na tayo at ihanda na natin ang mga kakailanganin. Meron tayo ditong hipon at gupit-gupitin lang natin to ng maliliit. Bali yung isang hipon, ginawa ko siyang 3 mga ka-Freshers. Para maging maganda ang itsura at pantay-pantay ang laki sa paghiwa din natin mamaya ng ating tokwa. Pagkatapos natin maihanda at magupit ang mga hipon, tokwa naman ang ating hihiwain ng maliliit, pa-square siya mga ka-Freshers para magpantay doon sa hipon. At ito na nga ang ating tokwa mga ka-Freshers, ganito lang kaliliit yung hiwa natin at habang naghihiwa tayo dyan, nagpainit na tayo ng mantika sa kawali para ma-fried muna natin itong mga tokwa bago tayo magsimula sa paggigisa. Kailangan tostado or brown na yung ating tokwa mga ka-Freshers bago nyo hanguin. Huwag naman yung sunog na ha, yung dark brown na talaga, yung sakto lang pagka-brown katulad nito mga ka-Freshers. At syempre pagkahango natin dyan mga ka-Freshers, isit-asid muna natin yan. Then magsimula na tayo sa paggisa ng mga aromatics. Pinagsama-sama ko na dyan yung bawang sibuyas at naglagay din tayo dyan ng ceiling green para medyo may kagat ng anghang. Pagkatapos natin magisa yung mga aromatics, unahin muna natin yung hipon at lulutuin muna natin to ng maayos hanggang sa mag-brownish na siya bago natin ilagay ang ating prinitong tofu or tokwa. Sa mga oras nito mga ka-Freshers, ito na yung ating hipon, okay na siya at isasama na natin dito yung ating prinitong tofu. Pagkalagay nga ng ating tofu mga ka-Freshers, dito na tayo maglalagay ng mga pampalasa, seasoning, paminta at naglagay din ako dyan ng cubes and then yung ating oyster sauce. So yung mga ka-Freshers, pagkatapos nga natin mailagay lahat ng mga pampalasa, haluin lang natin to ng mabuti para ma-absorb ng ating niluluto yung mga seasoning na nilagay natin at malinamnam at maging malasa ito. Then pwede na din natin dito ilagay ang mga mais. Whole corn pala yung nilagay ko dyan mga ka-Freshers, bali buong mais, hindi yung mga chunks or mga pinong-pino, basta buong mais. Pagkalagay nga ng mais mga ka-Freshers, haluin lang ito ng mabuti para naman maging masarap at malinamnam ang niluluto natin. Nga pala mga ka-Freshers, hindi na ako naglagay dito ng asin dahil nga malinamnam na yung ating niluluto at saktong-sakto na yung lasa niya. Kahit seasoning lang yung nilagay natin at yung oyster sauce, pwedeng-pwede na mga ka-Freshers. Sa mga oras na ito mga ka-Freshers, lutong-luto na yung ating dish for today. Pero hindi pa tayo tapos mga ka-Freshers kahit luto na ito dahil ilalagay pa natin dito yung all-purpose cream. Ito talaga ang magpapalinamnam at magpapakreamy sa ating niluluto mga ka-Freshers. Then haluin lang din natin yan ng mabuti hanggang sa medyo mahalo na talaga yung mga all-purpose cream sa ating dish. So ay mga ka-Freshers, nilagay na natin yung all-purpose cream at sa mga oras na to, lutong-luto na ito at okay na to, pwede mo na tong ulamin. Pero magdadagdag pa ako dyan ng kaunting sugar para naman magpantay yung lasa sa ating niluluto at mas lalo pa itong sumarap. O, diba? Yan yung purpose ng sugar mga ka-Freshers dahil ito yung nagpapapantay sa lasa ng ating mga niluluto. So, ano pang hinihintay nyo? Magsandok ka na. Charing! Nasundan nyo ba yung video ito mga ka-Freshers hanggang dulo? Di ba napakadali lang? Sa simpleng sangkap na kakailanganin mo, makakagawa ka na ng masarap at malinamnam, creamy na ulam. Itong niluluto pala natin mga ka-Freshers ay tatawagin natin tong tofu and shrimp ala king. Di ba? May bago tayong recipe. Kaya, magsandok ka na para makakain na. Charing! O siya mga ka-Freshers, hanggang dito na lang ang video ito. Kung nandito ka pa sa dulo ng video ito, palambing naman mga ka-Freshers, kaya don't forget to like, comment, and follow for more para madami pang recipe ang may share sa inyo araw-araw.